Magandang hapon mga batchmates at classmates. Ngayong hapon makakasama natin muli dito sa ating segment si ARD Sanyos. Mabuhay po at welcome po sa Tatak UPLB segment. Pwede niyo po munang batiin ang ating mga tagapanood. Isang masagana at mapagpalang araw po sa ating lahat, sa bumubuo po ng segment ng Tatak UPLB at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Mabuhay! Ayan sir, maraming salamat po at napaunlakan niyo po kami muli dito sa Tatak UPLB segment. Kung dati, mula sa SESAM ang ating interviewee noong panahon na yun. Ngayon naman sir, sa forestry naman tayo sa inyong undergraduate. So unang-una sir, gusto kong malaman po, paano po ba kayo na-prepare ng UPLB para sa inyong naging career ngayon? Kasi alam mo yung UPLB, talagang iyan ang nagbigay ng pundasyon, isang napaka-effective na ground sa mga bagong estudyante na kumukuha ng kung anumang kurso. Kasi ang UPLB ay hindi lamang matututo ka doon sa apat na sulok ng classroom mo. Siyempre, may matututunan ka sa labas. Noong kami, nung araw, may mga dormitories, hindi naman tayo mayaman, umaasa lang tayo doon sa, nung araw, merong grants in aid, GIA scholarship. Ay siyempre, nauubusan ng mga allowance, minsan ay kulang ang pera. So, sa pakikisama sa ating mga kapwa-estudyante, mga ka-dormmate, ay nakakaraos din. Nagluluto-luto kami kung sino ang kontribusyon. So, yung mga bagay na ganon, pagdating mo sa field talaga ay parang nakahanda ka kasi magpipild ka rin, may immersion ka sa mga communities. Yun ang mga mahalagang bagay. Tsaka siyempre, yung technical na foundation ng mismong Science of Forestry ay isang magandang, kumbaga ay sandata mo. Ang pinag-aralan natin doon, mga theories, methods, pero paglabas mo, yung paano mo i-apply yun, hindi mo kontrolado, kumbaga sa hindi mo kontrolado ang mga variables. Makikisama ka, may local government, may communities, may iba't ibang grupo, meron tayo mga sinusunod na hepe sa ating structure. So, babalansin mo yun lahat. Ngayon naman sir, dito sa inyong line of work dito sa forestry, no? Pwede niyo po bang i-share yung mga lessons learned niyo or siguro experiences niyo nung estudyante kayo na naa-apply niyo po ngayon? Kasi sa BS Forestry, lalo noon, may mga subject tayo ng mga forestry extension subjects na talaga pupunta kayo sa field, pupunta kayo doon sa community, doon sa ating mga integrated social forestry projects, areas. Yun talaga ang mga nasa upland communities. Malalaman mo yung kanilang mga sitwasyon, malalaman mo rin kung gaano sila nakikipag-participate at nakikiisa sa mga programa sa gobyerno. Actually, ang pag ikaw ay nasa DNR na, we are dealing more on yung mga upland communities, mga kaingineros, yung ating binigyan ng mga stewardship, mga community-based forest management. Kung ikaw ay may mga training nung araw, may hands-on training ka, exposure, kahit may nag-aaral pa, hindi ka na masyadong mabibigla pagka nandito ka na sa actual ground. Kasi napakahalaga na malaman natin ang sitwasyon kasi ang ating very potential partners when it comes to protection, conservation ng ating mga upland ay siyempre yung mga communities na nandoon na umaasa sa serbisyo at produkto ng ating forest and forest resources. Sir, does it help na merong mga fellow alums natin dyan sa field of work niyo? Nakakatulong ba Nakakatulong sa yun. inyo sa trabaho? Siyempre, lalo na yung mga senior. Kaya lang, ngayong panahon ito, wala na lahat, nag-retired na. Talaga ba, sir? Mga So, ibig bago sabihin, na kailangan yung ngayon. mga bago ay makapasok muli dito Mga sa bago na ano? ngayon. Mga Halos bata na, lahat sir. ng sa mga bureaus ng DNR, ERDB, FMB, Mhm. LMB, mga bata na. Ako nga dito sa Calabarzon, dati ako dito eh. Nung bumalik ako, halos wala na yung ating mga kasamang mga nag-retire na, nag-avail ng rationalization. Talagang Mhm. mga bata na lahat. Eh, maganda sir, mas marami kayong mamumold para ma-mentor nyo talaga. Which leads me to my next question. Sa tingin nyo sir, paano po ba kayo nakakakonect? Kasi di ba ang UPLB, nandyan lagi. Lalo na sa CFNR. Meron po ba kayong tinutulong na mga mentorship, networking opportunities with the College of Forestry and Natural Resources? Meron naman kasi dito sa DNR, meron tayong mga regional
National Forest Protection Committee, member ang UPLB. Yung RMFPC, meron tayong mga interagency committee, meron tayong sa Mount Makiling, meron tayo sa Laguna de Bay. So member ang UPLB, DNR, and other agencies. No, isang araw, nakuha ako ng isang organization dyan sa UP College of Forestry na mag-share din ng mga experiences and lectures. Ngayon, meron kaming joint MOA ng UPLB College of Forestry doon sa surveying, delineation mismo ng Mount Makiling Forest Reserve. Meron kaming collaboration kung paano natin ma-delineate kasi wala pa palang delineation on the ground, yung boundary ng Mount Makiling. Then, yung ating mga alumni homecoming, nakakapag-connect tayo, nami-meet natin uli, nare-regain yung ating banding-banding dyan ng ating mga fellow alumni. Tama, sir. Nakita ko nga po kayo nung last na CFNR Alumni Homecoming dito sa taas. So ngayon naman, sir, syempre sa linya ng inyong trabaho, dapat lagi kayong updated sa knowledge and skills. Ngayon po, sa tingin nyo, ano po ba yung mga current challenges na fini-face ng ating forest sa Region 4A or probably sa buong region na tingin nyo dapat pagtuunan ng ating mga alumni foresters? Marami na tayong competitors. Marami nang gumagawa ng trabaho ng foresters kahit hindi foresters. Actually, may article dyan at may nag-post dyan na nung araw, meron tayong article na Cobadis Philippine Forest. Yung sabihin, where are you? Nasaan na ba? Ngayon, Cobadis Philippine Foresters kasi nawawala na yung talagang tatak namin na dapat kami lang manggagawa. Ngayon, meron na tayong mga urban planners, yung ENP, meron na tayong mga kuwan sa mga climate change. So dapat makiread din tayo doon. Kasi pag sinabing forestry ngayon, hindi lamang yung pagpuputol ng kahoy, logging, tree planting, kundi konektado na yan sa climate change, global warming, biodiversity conservation, etc. etc. So dapat updated tayo doon sa mga bagong technologies, mga pag-aaral tungkol sa conservation, protection, mga simulation, ang mga modeling ng para masolusyon ang iba't iba't problema. Hindi lang yung mismong pagputol ng kahoy. So much so na ngayon ay ban naman. Meron tayong log ban. So hindi na i-apply na maigi ng mga foresters. Dapat i-expand nila related sa climate change, global warming, biodiversity conservation. Parang dapat, sir, talagang kailangang mag-imbak ng maraming knowledge and skills ang isang forester, no? Para talagang maging align pa rin sa inyong trabaho. Kasi nga sabi nyo, medyo nawawala na kayo ng role in a way kasi maraming Parang iba wala na na kumbaga mindset. yung aming tatak. Ay, ibig sabihin kasi yung mga dapat namin gawin, marami na rin gumagawa na hindi foresters. Na pwede silang gumawa, no, sir? Oo, na dati foresters lang yon. Yan, tamang-tama, sir. Ano ba yung ma-advise nyo sa ating mga current forestry students or yung recent graduates na rin natin at saka yung mga interesado na mag-pursue ng career dito sa forestry? Ano yung ma-advise nyo po sa kanila? Very wide na ngayon ang mga opportunities at mga areas in forestry. Ibig ko nga sabihin, ay konektado yan sa climate change na isang ating global problem. I-expand nila yung kanilang knowledge at maraming opportunity. Then, actually, dapat mag-focus din sila doon sa contribution na ating local communities na dagdagan ang extension services doon sa ating mga upland communities, doon sa ating mga community-based forest management at magbigay ng tamang impormasyon, yung IEC. Kasi yung mga upland communities natin, yan sana ang dapat na katulong natin. Kasi pag DNR, forester, hindi naman namin kaya talaga lahat yun. Isang malaking tulong yung mga upland communities na ating ma-inform, tulungan tayo, sila ang kumbagay allies natin sa field upang maiwasan na, mabawasan na yung mga upland. Madami kasi ngayong speculators. Alam mo dyan sa Marilaki, yung Marikina, Quezon, Laguna, na yan ay timberland yan, forest land. Supposed to be dapat walang tao dyan. Ngayon, puno na ng tao na hindi naman ordinaryong mamamayan, kundi mayayaman din. So, isang dapat natin bantayan yon. At saka, syempre, sa buhay natin, yung ating natutunan, hindi lamang ngayon sa forestry, more on environment and the whole nature sa ating bahay,
bahay. Yun na lamang tamang pagbubukod-bukod ng basura. Pag naisabuhay natin yun sa ating mga sarili-sariling bahay, ay napakalaking contribution yun sa environment and natural resources. So, ang forestry dapat hindi lang tumuon mismo doon sa puno. Kasi nga kawing-kawing yan, related sa climate change, related sa pollution, etc. etc. Ang kagandahan, sir, sa forestry talagang maraming opportunities na pwedeng Marami puntahan ng opportunities ating kasi mga nagsulputan graduates. na yung connection Maganda na nga po. pati sa mga pag-aaral, mga additional education, mga training sa Mhm. abroad, kung anong Opo, yan totoo, ay sir. marami. Sir, muli, congratulations from being Penro, naging ARDTS na kayo. Ngayon po, sir, siguro, ano po yung challenge na tingin nyo nakikita nyo sa inyong bagong posisyon? Kasi ngayon, I am dealing with the whole Calabarzon in terms of technical services. Ang technical services, yun ang ating environment and natural resources. May forestry, may lands, biodiversity, forest protection, etc. etc. Ang challenge doon ay papaano natin may harness yung participation, coordination ng communities, stakeholders, LGUs, national government agencies para meron tayong collaborative effort. Kasi nga pag DNR lang yan, di naman natin masasawata lahat yan. Kaya ngayon we are pursuing accomplishing our target, siyempre in coordination with all the stakeholders partnership. So yun, ang challenge niya kung paano may harness yun na magtulong-tulong. Nako, sir, I'm sure malaki ang maitutulong nyo po ngayon sa technical services ng DENR dito sa atin sa Calabarzon. So, last question ko, sir. Syempre, alam ko nung last time ay hiningan ko kayo ng tula, no? Ngayon, sir, Ah. how will you balance your work given na may bago kayong posisyon? Meron tayong munting kaharian dyan. Kung tawagin namin kaharian ng mga Rizalista. So tuloy yon at doon sa ating kaharian kung makakapasyal ka doon ay isinasabuhay natin. Meron kami doong ecological solid waste management. Nako, marami kang makikita doon. Kaya dapat makita rin ng mga estudyante. Meron tayong mga tungkol sa environment, meron tayong tungkol sa nasyonalismo. Naroon lahat ang picture ng mga lalaki at babae na bayani ng bansa, lalo na sa babae ilan ang ating alaman, di ba? Pero doon, nakumpile ko lahat yan, mga kasabihan, saying ni Dr. Jose Rizal at yung mga bagay-bagay tungkol sa pangangalaga ng kalikasan ay aking kinukumpay lahat yan. Ilalagay natin doon. Kumbaga kung mapapasyalan ng mga estudyante, marami din silang mapupulot doon. So yun ang aking pagkakatapos ng office hours. Talagang doon na ako nakakuha Sabado at Linggo. Nagtatanim-tanim tayo. Ang mga puno doon ay lahat may pangalan, kung ano ang uses, etc. etc. Nakakatuwa, sir, parang hindi natatapos ang inyong public service. Talagang honor, excellence, and service. Maraming salamat po, ARDTS Sanyo, sa inyong muling pag-guest dito sa ating segment sa Tatak UPLB. Syempre, sir, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon nito na gawin ang ating shoutout. Ayan, sir, Okay. pwede po ba namin marinig ang Tatak UPLB shoutout? Ako si Forester Heriberto Sanyo, Certified Tatak UPLB. Mabuhay!